Tayo po ay tumayo at sabay-sabay po natin basahin ang salita ng ating Panginoong Hesus na matatagpuan po sa John chapter 10, verse 27. In the count of 3, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, and 3. My sheep listen to my voice. I know them and follow me. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. So sabi ng ating Panginoong Hesus, sabi ko nga kanina, na napakinggan nyo na ito or narinig nyo na yung mga message ng ating Panginoong Hesus. My sheep listen to my voice. I know them and follow me. Ayan po. At ang title po na ibinigay po ng ating Panginoong Hesus sa oras na ito. Amen. Listen to the God's voice, not to the voice of enemy. Amen. Mga kapatid ko sa pananampalataya, mayroon po akong katanungan sa inyo. Ayan po. Bilang isang mananampalataya sa Diyos at patuloy po na nagpapalalim sa salita ng Panginoong Hesus. Amen. Nararamdaman ba natin or meron ba ang conviction pa rin po ba sa atin na natatangay tayo ng kaaway? Amen? Amen? Amen. Praise God. Kasi nga po, sabi ng Panginoong Hesus, walang matuwid ninuman, ni isa man. Lahat tayo makasalanan. Naparito po ang Diyos, hindi po para sa matuwid, kundi po naparito ang Diyos para po sa mga makasalanan. Kasi walang matuwid ninuman. Kaya po, this is the reminders of our Jesus God, amen, bilang isang mananampalataya, na we need to listen to the God's voice, amen, not to the voice of enemy. Kasi natatangay po tayo. Bakit? Amen po. Kasi paulit-ulit na lang tayo. Amen. Ilang beses na rin natin nasasabi na if we have a relationship sa ating Panginoong Hesus, there is conviction. Amen po. So, bilang isang mananampalataya sa ating Panginoong Hesus, amen, hindi po maiwasan. Kaya nga sabi ng kanyang salita, walang pong matuwid na sinuman sa atin. Kaya po naparito ang Diyos. Kaya po kahit na po ng mga Kristiyano na tayo, meron pong natatangay pa rin ng kaaway. Amen. Kasi sabi po ng Panginoong Hesus, pag tayo po nakikinig lagi, amen, nasa sa atin tayong mga tupa, amen, meron tayong shepherd, tayo ang mga sheep, amen. Ang isang pastol, amen, at mayroon ng isang tupa, amen, na dapat nakikinig po sa doon sa isang pastol. Amen. So, kung tayo po ay laging natatangay ng kaaway, sinong pastol po ang sinusunod natin? Amen po. Kung lagi po tayong nakikinig sa salita ng ating Panginoong Hesus, so alam po natin na ang sinusunod natin ay ang boses ng ating Panginoong Hesus. Amen? Pero kung alam mo na isa kang mananampalataya tapos may bumubulong sa'yo, huwag mong gawin yan. Huwag ka pumunta doon sa church. Dito tayo, gala tayo. Amen? So, sino po ang pinapakinggan po natin sa oras na ito? Amen? Ay nananampalataya ka na, tapos may bumubulong sa'yo. Oh. If we are a true Christian, there is a conviction. Tama? Hindi. Friday ngayon, ayaw ko gumala. Sasamba ko sa Lord. Amen. Yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus. Wala namang matuwid bawat isa sa atin eh. Pero dahil nga po sa ating paniniwala, sa ating faith, sa ating Panginoong Hesus, there is a conviction, amen, sa ating relationship sa ating Panginoong Hesus. That's why, lilimitahan natin or ma-avoid natin ang gawa ng kaaway. Hindi po yan na mawawalay kasi kasama natin yan eh, ang kaaway. Nandyan yan, sa tabi-tabi lang. Kaya ika nga sabi na, nandyan po sa tabi-tabi lang ang leon na umaatungol. Amen? Handa tayong susunggabin. Amen po? Kasi pag pinakinggan at pinapasok natin ang kaaway, tsak po,
tayo po ay matatangay. Amen? So, nawa po hindi tayo maging katulad ng mga isang Hudyo. Amen po. That time na sinasabi nila na yung mga sinasabi ng Hudyo na mga ugali ng mga Hudyo. Amen. Nawa po hindi tayo magiging katulad nila. Amen po. Ano po ba ang ugali ng mga Hudyo that time? Amen po. Sabi po sa John 10:24, amen, sabi niya, when the people gathered around him and asked, how long are you going to keep us in suspense? Tell us the plain truth. Are you the Messiah? Amen. Nagtanong po ang mga Hudyo, ikaw ba talaga ang Diyos? Amen. Ilalagay po natin ang sitwasyon natin sa generation natin. Habang tayo patuloy na nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, nakaranas ba tayo na magtanong na, may Diyos nga ba talaga? Or naiisip ba natin na, babalik ba talaga ang Diyos? Mayroon nga ba talagang second coming? Ang tagal ko na mananampalataya, pero bakit po hanggang ngayon, yun pa rin yung the end is near. Maririnig mo yan sa ibang mga preacher. Amen? Pero hanggang ngayon, wala pa din naman. Kumbaga, nagda-doubt ka na or tayo sa ating pananampalataya. Amen po? So, ganun din po yung mga Hudyo that time, no? Sabihin mo nga, ikaw nga ba talaga ang Misaya na ipinadala? Even though na nakikita na nila ang Diyos. Amen? Nakapiling nila ang Diyos. Amen? Nawa po sa atin sa oras na ito, kahit na po na hindi natin kasama ang Diyos physical, amen, kasama natin siya spiritual, naniniwala tayo na may Diyos tayo ng tagapagligtas. Amen? Ika nga, sabi po dyan, sumagot si Jesus sa kanila. Amen? Sa John 10:25-26, sumagot si Jesus, Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko, sa pangalan ng aking Ama, ang nagpatutuo tungkol sa akin. Amen? Sa 26, sabi niya, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Amen. It means po, mga kapatid ko, ibabalik po natin sa ating main verse, ang verse na ito, na sabi ng Panginoong Hesus, ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpatutuo sa akin, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Kasi ang sabi ng ating main verse kanina, my sheep, listen to my voice, I know them. I know them. Kilala ko sila. Nawa po, kilala tayo ng Diyos. Tayo mga tupa ng Diyos, nawa kilala tayo ng Diyos. Kasi sabi nga dyan, hindi kayo naniniwala. Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw niyong maniwala. Sabi niya dyan di ba? Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatutuo tungkol sa akin. So, yung doubt natin na, wala naman yatang second coming. Amen po? Talaga ba tayo ay isang tunay na mananampalataya? Isang tunay ba tayong tupa ng Diyos? Kasi sabi niya, ngunit ayaw niyong maniwala. Maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. So, pag hindi tayo naniniwala sa ating Panginoong Hesus, hindi po tayo tunay na tupa at hindi po tayo kilala ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya dyan sa Matthew 27 or 23, sabi niya dyan Panginoon, Panginoon, pagbuksan niyo kami. Pagbuksan niyo ako. Nangaral po ako ng inyong mga salita. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Hindi ko kayo kilala. Kasi ang kilala ng Panginoong Hesus, ang kanyang tunay lamang na mga tupa. Amen po? Ang tunay na mga tupa ng Diyos, ang sabi niya, and follow me.
Hindi lamang po napakinggan, hindi lamang po naparinggan natin ang salita ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang po nakilala tayo ng ating Panginoong Hesus. Yes, lahat tayo kilala ng ating Panginoong Hesus. Pero nasa atin pa rin ang pagsunod. Kasi sabi niya, and follow me. Amen po? Hallelujah. Mag-ingat po tayo. Marami pong sa araw na ito o sa mensahe ng ating Panginoong Hesus, ang dami pong promises ng ating Panginoong Hesus. Kung gusto po natin talagang mamuhay, amen po, na mapayapa, amen po, ang daming promises ng ating Panginoong Hesus. Kaya po mag-ingat po tayo sa mga sinusundan or pinapaniwalaan. Amen po. This is the reminders ng ating Panginoong Hesus in chapter 10, verse 1. Ayan po. Jesus said, I am telling you the truth. The man does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in some other way, is a thief and a robber. Amen. Pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid ko sa pananampalataya. Amen. Kasi sabi niya dyan. Amen. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Amen po. Maliwanag po ang sabi ng Panginoong Hesus. Sino po ba ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus na pinto? Amen? Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat. Sino po ang tinutukoy ng Panginoong Hesus? Sabi niya dyan, John 10:14, John 10:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes into the Father except through me. Amen? So sabi niya dyan, walang makakapunta, amen? Ang pintuan po tinutukoy dito kundi siya, the way. I am the way. Amen? Sasagutin natin mamaya yan. Iba naman po yung gate at saka yung way, kuya. May iba pong verses po dyan. Amen po. Na mapapatunayan natin na ang pinapasukan ng mga tupa ay ang Diyos. Amen? Nawa po ang ating mga sinusundan po, no? Tayong mga tupa at pinapakinggan po natin ang truth na mga tupa ng Panginoong Hesus ay sumusunod sa Kanya. Huwag po tayo mag-shortcut. Amen? Mahilig po tayo kasi mag-shortcut eh. Amen po? Dito po kasi sa GLCM, may mga pag-aaral. Amen po? Bago po tayo italaga or gagamitin ng ating Panginoong Hesus, meron po dito may mga pag-aaral. Meron po kasi na gustong galing ibang churches, ginagamit na doon, or kumbaga, ano na sila? Ginagamit na sila doon. Amen? Let's say preachers, leaders, or worship leader. Amen? So, pag nadistino ka po sa iba, siyempre palipat-lipat tayo at napunta ka po, siyempre hinahanap po yung salita ng Panginoong Hesus. Let's say napunta ka sa GLCM. Amen? At gusto mo agad na gamitin dito. Amen? We need to follow. Kasi meron din po procedure or meron din pong rules ang bawat churches kung paano gamitin ang isang tupa. Amen po. Dapat po makinig tayo sa mga tinalaga ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Huwag po tayo maging mag-short. Ay, pastor, gusto ko next week ako mag-preaching Kabago-bago pa lang natin na mag-attend. Mag-aral po muna. Amen po. Kasi ang sabi po dyan ng Panginoong Hesus na yung tumatalon po, yung hindi po dumadaan sa tamang daanan ay isang magnanakaw at tulisan. Huwag po tayong ganoon, mga kapatid ko. Amen po. Dahil mananampalataya na tayo,
pag napunta po tayo sa GLCM, amen, we need to undergo sa mga pag-aaral, amen po. Even na you are preacher, kahit na pastors po ikaw sa ibang mga churches, nandito ka, dito ka rin tinawag ng Panginoong Hesus. So we need, no, magpalalim tayo sa rules po ng bawat churches. Hindi lamang po dito sa Proclaim. Kung saan po kayo dadalhin or tayo dadalhin ng mga churches, magpalalim tayo sa salita ng kung ano po ang rules po ng Proclaim. GLCM po. Amen. Sorry for that. Amen po. Hallelujah. Amen po, para po hindi po tayo maging isang magnanakaw at tulisan. Amen po. Amen. Ang sabi po dito, ito po, mag-iingat po tayo dito mga kapatid ko sa pananampalataya, ha? Amen po, sabi niya po dyan sa John 10:2 and 3. Next nga, coach. Amen po. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Ayan po. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilabas sa kulungan. Mga kapatid ko sa pananampalataya, naramdaman or nakaranas ba kayo na minsan po hindi tayo matandaan ng mga pastol natin bilang isang tupa? Bakit po? Kasi minsan lang po tayo dumadalo. Amen? Minsan po, yung lingkod po kasi nag-attendance. Every Friday po may mga attendance tayo dito. Pag minsan lang po ang isang tupa pumunta sa bahay ng Panginoong Hesus, makakalimutan po yan ng pastol or yung na shepherd. Sino nga to? So, ang sabi ng Panginoong Hesus, ang tunay. Amen po? Amen? Ang mga tupa ay kanyang pumasok, sabi niya, pinapasok siya ng gwardya at pinakinggan ng mga tupa ang kanyang busis at tinawag niya ang kanilang pangalan. Amen po. Mga kapatid ko, sa pagsilang pa lang po sa atin, amen po, may binigay na po sa ating mga pangalan. Amen po ba? Yung pangalan na po yan na po yung pangalan natin habang buhay. Amen? Yan na rin po yung pangalan bilang pag kinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, personal Savior at sumunod tayo sa Kanya, ang ating mga pangalan ay nakasulat na po sa libro ng buhay. Amen. May senaryo pong nangyari. Sa Facebook po, ang dami pong alias. Amen. Ang dami pong iba-ibang pangalan. Amen. May narinig nga ako that time. Sino kaya tong kapatid na to? Sa Facebook, hindi ma-recognize kung sino siya. Ng isang shepherd. Isang shepherd, isang tupa. Tinatanong to, isang tupa. Bakit po ganito yung pangalan niya? Paano siya ma-recognize? Paano siya makilala? Ganon din po tayo. Amen. Paano po tayo makilala ng isang pastol? Pangalan pa lang natin, hindi na po tayo kilala. Napakasimple lamang po mga kapatid, no? Bakit nga po ba? Every time, iwan ko kung meron kayong kakilala na ang dami account sa Facebook. Amen. Iba-iba pang mga pangalan, may mga... Amen. Sabi na, kasi as a online seller, marami akong ma-encounter. Amen po. Sabi nila, kasi may tinataguan or ayaw makilala. Okay. Pero po, pag natin sa biblical, amen po, kung bilang isang mananampalataya, kasi hindi mo rin sila masabihan na wag ganyan. Amen po. Kasi hindi sila tunay na mananampalataya. Kilala na nila ang Diyos. Amen. Pero hindi po sila talagang nakakilala ng tunay na Diyos. Amen. Ang sabi, may nagsabi pa doon na, kuya kasi may ayaw ng disturbo, gumagawa ng dami account kasi mayroong ibang ginagawa. So, sabi ko, okay. So, dito po sabi ng Panginoong Hesus, amen po,
Ang tunay na pastol, amen po, katulad din po ng mga pastors natin dito, sila po, hindi lang po ang Panginoong Hesus ang ating, sa lahat po tayo ay ating pastol ang ating Panginoong Hesus. Ngayon po, maitin na talaga ang ating Panginoong Hesus dito sa GLCM na magpapastol din po sa mga tupa. Like po sa ating mga pastors. Amen po. Ang tunay na pastol ay, sabi niya, sa pintuan nagdaraan. So ano po ba ang tinuturo dito sa GLCM? Amen. Wala po ibang tinuturo dito kundi po ay ating spiritual. Ang salita ng ating Panginoong Hesus. Amen. Tinutuwid ang ating mga kamalian. Amen po. So sa palagay niyo po ba ang GLCM ay dumadaan po sa tamang daanan? Praise God. Kung ganun po, pinapasok siya ng gwardya at pinakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Amen. Nawa po tayong mga tupa ay kilala tayo ng ating mga pastol. Amen. Kasi pag hindi tayo nila kilala, amen po, minsan lang tayo dadalo, makakalimutan po nila ang ating mga pangalan. Amen po. Just a reminders lamang po mga kapatid ko sa pananampalataya. Hindi porke na, sa susunod na ako attend, liliban ka na naman. Parang pinagpalit po natin, binubulungan pa rin tayo ng kaaway. Amen po. Sabi na, birthday ko naman ngayon, Friday, gala tayo. Hindi, magsisimba ako. Uy, may masarap pansit ko. May handa ako doon. Naku, masarap ang may Shanghai pan ako. Sige, sa sunod na lang ako sasamba. Natangay tayo ngayon. Ipinagpalit natin ang boses ng Panginoong Hesus sa Shanghai at pansit. Amen? After po natin kumain, sumaya, or naki-enjoy doon sa birthday, after that, no? Ano po ang nakuha natin? Panghabang buhay ba yan? Pansamantala lang po na kaligayahan. Amen? Hindi po, unlike sa ating Panginoong Hesus, na pag nandito tayo, ay, nako, napakasarap. Alam mo, sabi ni Mrs., nung sumasama talaga siya na talagang nagpo-full time, or hindi naman full time, pag may mga gawain sa simbahan nandoon siya, sabi niya, Han, iba po talaga. Iba talaga pala ang samahan ng mga magkakapatid bilang isang Kristiyano. Napakasaya, sabi niya gano'n. So, ang tagal ni Mrs. na although na nagsasamba, off, on. So, kadalasan niya mga pinopost diyan sa Facebook. Diba? Kung ano-ano mga pinopost. Pero, 2 weeks ago na napapansin na Word of God lahat ang kanyang pinopost. Ayun po kasi, iba po talaga yung samahan ng mga Kristiyano. Amen. Siguro po, mga kapatid ko sa pananampalataya, ganun din po tayo. Amen po. Kasi naranasan din po natin maging unbelievers. Amen po. Bago po tayo maging believer ng Panginoong Hesus, naranasan natin makikipag-ugnayan or makikipagsalimuha sa ating mga kapwa tao. Amen po. So, nawa po, nararamdaman din natin na, ay, ibang-iba po pa talaga sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Dahil po sa kay Lord, may forever. Amen po. Hindi katulad po dyan sa iba na walang forever. Amen po. Sabihin na sa'yo, papaligayahin kita habang buhay. No, wala pong habang buhay dito. Kay Lord lamang po. Amen? Huwag po kayo madadala sa mga matamis na pangako. Kung sino may nangliligaw man dyan, mga kapatid ko sa pananampalataya, babae man o lalaki, amen, huwag po tayo magpapadala sa boses ng kaaway. Lalong-lalo na po pag married na po tayo. Amen? Kung tayo man po or kayo man po ay mga single, amen po, pakinggan nyo pa rin yung boses ng ating Panginoong Hesus kung ano po ang nararapat. Kung ito pa ba ay, kasi sabi, Lord, kailan po ba ako bibigyan ng kasama sa buhay na magiging kabiak ng aking puso pag ikay single? May right time. Amen po? Hingiin mo po sa ating Panginoong Hesus. Amen po? Amen po. Ang sabi niya po dyan sa 4 and 3. Coach, please po. Coach. Amen. Kapag inilabas na, siya'y nangunguna sa kanila. Sumusunod naman ang mga ito
sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, kung hindi tumatakbong palayo sapagkat hindi sila kilala ng tinig ng iba. Ito po yung sinasabi ko kanina. Pag hindi po natin kilala ang dapat ganito tayo mga tupa eh. Pag ini-invite tayo dyan sa labas, dito ka muna. O punta, gala muna tayo mamaya. Mamaya ka na, next week ka na magdalo. Punta muna tayo sa ganitong galaan. Amen po. Dapat ganito tayo eh, no? Hindi natin kilala ang tinig na yan. Sabi niya, hindi sila sumunod sa iba, kundi patakbong lumayo. Bilang isang Kristiyano, dapat po, ganitong tupa eh, ano? Para nakakatawa siguro na pag in-invite tayo dyan sa labas na hindi naman po kalugod-lugod sa ating Panginoong Hesus at hindi po kapuri-purihan sa ating Panginoong Hesus, dapat po patakbo tayong lumalayo sapagkat hindi natin sila kilala. Amen. Napakaganda po ng mga promise ng ating Panginoong Hesus. Kung gusto nyo lang po, kung gusto naman po natin na ng kasaganaan, happiness, amen, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, sa kanlungan ng ating Panginoong Hesus, bakit po hindi natin seryosohin ang palalim sa kanyang salita or pagpatuloy na pagbago ng ating sarili. Amen po. Ang sabi po dyan sa John 10:7, amen, kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinadaraanan ng mga tupa. Sinabi niya kanina, di ba? Yung sinabi ko kanina na sino ba yung pintuan na tinutukoy dito? Sabi niya, kaya't muling sinabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinadaanan ng mga tupa. So, ang pintuan ng verse 10 kanina na kung sino po ang dumadaan sa pintuan na yon, amen po, at siya lang po ang kilalanin ng ating Panginoong Hesus. Ang nagsushortcut po ng mga tupa ay sila po yung mga magnanakaw at mga tulisan. Amen po ba? Hallelujah. Sabi niya po dyan, maiksi lang po yung mensahe ng ating Panginoong Hesus, ha? Coach, next. Ba't ayaw? Ako nga ang pintuan, sabi niya, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Sabi ko kanina, kung gusto nyo po ng kapayapaan, gusto natin ng kapayapaan at kaligtasan, ako nga ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Amen? Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ang ganda po ng mga promise ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Kung kaligayahan lamang po ang hanap natin. Amen. Kasi kumbaga, dito tayo sa lugar, amen po, na kung saan po ay yung flesh ang nangingibabaw. Amen. Gusto talaga natin yung sinusunod natin ang ating flesh, ang kagustuhan ng ating katawan. Amen po. Hindi po tayo nakikinig sa salita ng ating Panginoong Hesus. Hindi natin natatanaw ang kanyang plano sa atin, ang kanyang mga promises sa atin, ang promised land ng ating Panginoong Hesus para sa atin. Kasi nga, nangingibabaw ang ating pansamantalang kaligayahan. Amen. Ano sabi niya po sa Psalms? Psalms 23 verse 1. Napakaganda po ito. Alam ko life verse yata ito ni Pastor Alfred. Sabi niya po dyan, the Lord is my shepherd. I have everything I need. Kung ang Diyos po ang ating shepherd, ano sabi niya? Everything I have. Sino pa po yung susundan natin? Kung lahat naman pala na gusto natin ay mayroon tayo pag shepherd natin ang ating Panginoong Hesus, kanino pa tayo makikinig? Maliwanag po ang salita ng Panginoong Hesus. Amen po? Hindi tayo nililin lang. Amen? The Lord is my shepherd. I have everything I need. Ano pang kailangan mo? Anak,
tupa. Ano pang kailangan mo? Ayan ang ating shepherd. Amen po. He lets me rest in field. Namnamin nyo. Of green grass and leads me the quiet pools of fresh water. Alam mo, parang namamahinga ka doon sa isang batis na fresh ang pangako ng Panginoong Hesus. Amen? Ang ganda po ng pangako ng ating Panginoong Hesus. Habang po binibidit sa Lord, grabe po yung yung promise mo sa amin. Pero bakit po pag kami ang mag-worship or magbigay ng aming buhay sa iyo, parang hindi fully, hindi full ang binibigay namin sa iyo. Nandyan pa rin kami sa makamundo. Lahat na po binibigay mo, lahat ng mga promises mo, nire-reveal mo na, Lord eh. Amen. Ang sabi niya po pa dyan, amen po, sa 23 verse 3, amen. He gives me a new strength. Kung kailangan po natin ng kalakasan, He guides me in the right path. Amen. As He has promised. Bibigyan tayo kung tayo po'y nanghihina. Amen. Hirap na tayo sa buhay. Amen. He gave me a new strength. Kung naliligaw tayo ng landas, Lord, nagkamali ako ng pinili ng boses. Ano sabi ng Panginoong Hesus? He guide us. He guide me in a right path. Tutulungan tayo ng ating Panginoong Hesus. Dahil po yan, sabi niya, ang kanyang promise sa bawat tupa na naniniwala sa Kanya. Pero pag hindi tayo naniniwala sa ating Panginoong Hesus, hindi rin tayo niya kilala. Amen po. Be careful dito po sa sunod, mga kapatid ko. Nasabi po dyan sa John 10 verse 8, ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw, ika nga, di ba kanina? At mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Amen. Meron po kasi mga kapatid ko sa pananampalataya, kwento ni Mrs. Habang kami na. Merong kapatid na hindi talaga nauunawaan ang salita ng ating Panginoong Hesus. Pag siya po daw ang magsalita or mag-share ng Word of God, parang hindi naiintindihan. Amen. Kasi ito pala, yung isang kapatid na to ay gusto pong mag-jump. Amen. Gusto niya magkaroon ng sarili niyang church. May plan. Kumbaga may plan. So, yan nga po ang sinasabi ang salita ng ating Panginoong Hesus. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Pag iba po kasi ang ating intensyon bilang isang tupa or bilang isang shepherd ng ating Panginoon, bilang isang leader o bilang pinagkakatiwalaan, kung iba po ang intensyon natin sa church, hindi tayo pakikinggan ng mga tupa. Kasi itong mga tupa nito, hindi lamang po yan na takapakinig. Mayroon diyan, nagbabasa yan. Nagbabasa, pag mali po yung tinuturo. Kumbaga, let's say na kinakain na natin yung talagang fruitful na mga words of God. Kasi meron yan mga listener na, kumbaga, hindi nila gusto ang preacher, pero nakikinig sila at kinukuha lang po yung talagang yung salita ng ating Panginoon. Meron kasi ibang pagtuturo na hindi po, meron po kasi yan, may napapakinggan ako na parang hindi doon napapasaya ang Panginoong Hesus. Amen po? So, mag-ingat po tayo sa mga ibang pagtuturo. Amen po? Dahil po, baka dyan po tayo maligaw. Amen po? Na mga tupa. Next, sabi niya sa John 10:10, ito po yung katanungan natin, no? Dumarating ang mga magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Ganun po ang kaaway. Dumarating po
ang kaaway sa buhay natin, hindi lang yan. Pag binubulungan ka, amen po, na kung saan pupunta, hindi natin maririnig ang salita ng ating Panginoong Hesus. Andyan po yung kaaway. Amen po. Upang magnakaw, pumatay, at manira. Ilagay na lang natin sa mga magkakaibigan. Amen po. After po nila magkita-kita dyan sa Ramania, minsan po nag-aaway. Amen. May nasaksihan po ako dyan na nag-aagawan ng lalaki. Amen po. Mayroon po dyan na maraming magkakaibigan nag-uumpukan, pero ang pinag-uusapan ay yung isang kaibigan nila at nag-aaway-away. Amen? Yan po ba ang gusto natin na buhay? Yan po ba ang nararapat sa bawat isa sa atin? Amen po. Dumarating po ang magnanakaw para lamang po magnakaw, pumatay, at manira sa atin. Ito po ang promise ng Panginoong Hesus. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Yan po yung promise ng Panginoong Hesus. Amen po. Hallelujah. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, maging seryoso po tayo sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kasi po pag tayo po ay seryoso po sa ating Panginoong Hesus, lahat po ng mga promises niya at atin po makakamtan pag wala na po tayo dito. Amen. Ngayon po talagang aayusin ng Panginoong Hesus. I-restore ng ating Panginoong Hesus. Magpa-restore naman tayo. Amen. Kasi sabi nga dyan sa Psalms 23 verse 4, even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid. The Lord of you are with me. Your shepherd, tama ba? Rods and staff protect me. Ayan po. Pinoprotektahan tayo ng ating Panginoong Hesus. Kahit na po nandyan tayo sa pinaka madilim ng ating buhay. Amen po. Wala naman po kasing shortcut. Amen po sa panampalataya. Lahat po, pag may shortcut po, may kapahamakan. Amen? Pag mahilig po tayo sa mga shortcut, kahit na po tinan mo sa mga nagmamaniho, amen po. Sa mahilig mag-shortcut, mga drivers. Amen po. May kapahamakan. Kung ginawa mo naman yan at walang kapahamakan, pasalamat ka. Pero kadalasan po, pag hindi po tayo sumunod sa rules din po ng kalsada, ay may kapahamakan. Amen po. Kaya nga po sa buhay natin mga kapatid ko sa pananampalataya, kung gusto po natin na yung goal po natin, na makagamit-gamit po or magagamit. Gusto nyo makapag-share ng salita ng ating Panginoon, hindi, kahit na hindi po dito sa church, magbago. Amen? Gagamitin tayo sa mga iba-ibang churches sa Pilipinas. Amen po. Kasi sabi nga po, may sabi nga po dito, amen po. When God wanted to make David a king, He did give him a crown. He sent him Goliath. Amen? Hindi naman binigay ng Panginoong Hesus kay David ang isang hari o crown. Amen po? Binigay niya muna sa kanya si Goliath. Amen po? Ganon din po sa atin po mga kapatid ko. Hindi naman agad-agad na ibibigay sa iyo ng ating Panginoong Hesus yan ang mga gusto natin sa buhay. Amen? Bibigyan muna tayo ng Goliath. Amen? Para po ma-overcome natin si Goliath. Amen po? At saka po natin makamtan. Amen po? When God wanted to raise up Joseph to the palace, He didn't give him a shortcut. He gave him prison. Pinakulong po muna si Joseph bago po siya naging gobernador. Amen po?
And God wanted to make Esther a queen. He didn't give a comfort. He gave her a crisis. Amen? Kaya po mga kapatid ko, wag po tayo na mahilig sa mga shortcut na yan dahil may plano po ang Diyos. Napakaganda po ng plano ng ating Panginoong Hesus. We need to understand lamang po na kailangan na natin sumunod sa kanyang busis. Maging tupa tayo ng ating Panginoong Hesus. Wag po tayo doon sa kaaway as a reminders po bilang isang Kristohanon. Amen po. Kung bilang conclusion po mga kapatid ko sa pananampalataya, ilagay po natin yung sarili natin as isang butil or isang buto. Kahit anong klaseng buto. Amen po. Na pag ang isang shepherd, amen po, ibinaon tayo sa lupa, o yung isang butil, ibinaon sa lupa, nandun nakabalot yung kadiliman. Tama? Natatakot tayo, nakabaon tayo. Amen? Lahat ng mga problema nandoon. Amen? Nakabaon tayo na parang wala ka nang makitang liwanag. Kagandahan po nito mga kapatid ko, ang shepherd na yun ay dinidiligan. Yung tupa or yung ibinaon niya or yung buto. Amen? Time po, day by week, by months, nagkakaroon ng ugat. Tama? Yung isang buto nagkakaroon ng ugat. Ganon din po tayo mga kapatid ko. Kung saan po tayo ay nakaranas ng mga kapihigatian, basta po, connection pa rin natin ng ating Panginoong Hesus, magkakaroon tayo ng ugat. Amen. Ang isang butil, tutubo, day, month, year, mamunga. Amen? Mamunga sa ayon sa kanyang disenyo. Amen po? Ganon din po tayo mga kapatid ko. Habang tayo ay nagpalalim sa salita ng ating Panginoong Hesus, mula tayo sa kadiliman, amen, lalabas tayo, amen po, mamunga bilang isang Kristohanon, amen, at mamunga tayo ayon po sa ibinigbigay din po ng ating Panginoong Hesus. Nakagamit-gamit din po sa kanyang bahay, panambahan. To God be the glory. Tayo po itumayo.